Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, bilang pagdugtong sa ating topiko patungkol sa mga alinlangan ng mga Kristiyano sa ating banal na Quran, ay gumagamit din sila ng mga ibang talata. Ang ano nila, saan ba talaga lumalabas ang tamod o ang semen? Kasi nga, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, nilikha siya mula sa tumalamsik na tubig na lumalabas mula sa pagitan ng bulugod at ng tadyang. Ang sinabi dito, kung sa English pa, ribs and backbone. Lumalabas raw ang semen o ang likido ng lalaki, tamod. Totoo kaya po? Yun ang kanilang patanong na salita. Na hindi naman yan dapat lumalabas yun sa bayag. Subhanallah, sa ngayon sa panahon natin, siyempre sa panahon ngayon, wala pa sila mga modernong kagamitan, modernong kaalaman. Makasabi mo ganito na ang semen, ang tamod, lumalabas po yan sa bayag. Pero sa ngayon, high-tech na po tayo, marami na tayong naralaman sa mundo na ang tamod ay marami palang sangkap. At nakuha talaga nila na merong doon, may parte sa katawan na sa pagitan ng gulugod at ang tadyang o backbone and ribs. Na merong lumalabas doon na sangkap. Yun palang tinukoy dito sa banal na Quran sa 86 verse 6 and 7. Na may mga sangkap na nagmula doon na binibigay doon sa bayag para mabuo yun ang tinatawag nating tamod. Allahu Akbar. Sino nagbalita nito mga kapatid sa Islam? Siyempre si Allah subhanahu wa ta'ala. Na inakala ng mga Kristiyano na mali ang Quran. Hindi po. Tama ang Quran. Na meron pala mga sangkap pala na galing doon na para lumakas yung semen para mabuo ang isang sanggol. Allahu Akbar. Ganun na ganun ang pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pasalamat kami bilang mga Muslim, nalaman po namin na merong milagro ang banal na Quran sa kaalaman na nabanggit niya. Wala pa mga modernong kagamitan, wala pa mga scientist, wala pa mga engineer. Nabanggit niya mga ganito na napaka-specific. Allahu Akbar. Sa pagitan ng gulugod at ng tadyang. Allahu Akbar. Kaya alhamdulillah na sabi nila na Quran nag-uutos raw na hindi maging pantay-pantay sa pagmamahal. Opo, sinabi talaga yun ng Quran na katulad sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kailanman hindi ninyo kakayanin maging mahustisya sa pagitan ng inyong mga asawa kahit kayo'y magsumikap. Kaya huwag humilig ng buong paghilig at saka inyong iwanan ng isa katulad sa nakabitin. At kung makipag-ayos kayo at matakot katotohanan ng Allah ay mapagpatawad na maawain. Kaya dito sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, syempre ang pagkahilig ng puso mga kapatid sa Islam, hirap po yan hawakan. Pero maging hustisya po tayo sa pagbibigay ng sustento, pagbibigay ng pabahay, matulugan nila, pananamit po nila, ay kayang-kaya yan. Kasi nga mga material yan, kayang-kaya yan. Maging yun ang ibig sabihin doon, maging hustisya ka doon. Pero sa pagmamahal, kahit sa mga anak, marami kang anak, meron ka talagang paborito dyan. Sampol anak mo mga 5, meron ka talagang paborito dyan. Hindi mo yan kayang pigilan. Lalo na sa asawa. Marami kang asawa hanggang 4, meron ka talaga. Kaya alam po yan na Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kayang
ang pigilan yan. Hindi ka kayang magsinungaling dyan. Sabi mo lahat, pantay-pantay, sumanan lang. Ha? Pero wag mo na may pakita. Dapat maging hustisya ka pa rin. Ha? Kasi nga, ito ang natin, siyempre masasaktan din yan sila. Malaman mo doon ka dikit ng dikit. Ha? Kaya dapat nga sa Islam nga, pantay-pantay talaga eh. Kanilang oras, dapat ganito, napaka-hustisya. Kaya hindi talaga kaya hawakan ang puso. Siyempre pagmamahal yan eh. Katulad sa inulat ni Aisha, radiyallahu na dati hinahati ng mensahero ng Allah SAW at saka siya ay naging makatarungan. Sinabi niya, O Allah, ito ang aking paghahati na ayon sa aking hinahawak. At saka huwag mo po akong sisihin sa anumang hinahawakan mo at hindi ko naman hinahawakan. Isinalaysay ni Tirmidhi at tinawag daib ni Albani. Kaya ito ang isa sa mga hadith mga sa Islam na hindi po natin hawak ang pagkahilig ng puso. At isa sa mga ginagamit din ng mga Kristiyano, mga Islam na dapat nating sagutin din na ang isang lalaki ay katumbas ng dalawang babae. Ito, lagi nating marinig, sabi na mga unfair kayo. Bakit ganun sa inyo sa Islam? Na ang babae, dalawa talaga, tapos sa lalaki isa lang. Unfair. Yun ang kailang mga sinasabi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kumuha ng dalawang saksi mula sa inyong mga kalalakihan. Ngunit kung walang dalawang lalaki ay isang lalaki at dalawang babae sa sinumang nagustuhan ninyo mula sa mga saksi. At kung nakalimot ang isang babae ay papaalalahanan ng isa ang iba. At huwag tumanggi ang mga saksi kapag sila'y pinatawag. Ito po, isa sa mga dapat nating malaman mga kapatid sa Islam. Scientific na po ito, na ang utak ng lalaki ay iba sa utak ng babae. Kaya, naano na ito, na proven na po ito. Kasi nga, ang utak ng babae, kung na-discover nila na marami palang mga ang brain cell niya watak-watak. Tapos ang sa lalaki nag-iipon siya. Doon natuklasan nila na ang lalaki isa lang talaga ang concentrate niya. Ang babae ay marami silang iniisip kaya multitasking sila. Pero mahirapan sila kasi nga dami nang iniisip eh. Hindi sila nakapokus sa isang bagay. Ito palang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mga problema, siyempre kailangan dalawang saksi na babae. Kasi nga baka ibang iniisip niya. Kumalat ang kanyang pag-iisip. Kumalat, hindi siya makapag-isip ng maayos. Kasi meron siyang inaalala ng iba. Kaya ito ang studied na po ito mga kapatid sa Islam. At natuklasan na talaga ito. Ang tinatawag nila frontal lobe. Na ang frontal lobe, yun ang responsable sa paglutas ng mga problema. At ang natuklasan nila na ang lalaki mayroong mas malaki ang frontal lobe kaysa kababaihan. Kaya po ito isa sa mga miracle po ito ng Quran na bakit nabanggit ng mga ganitong bagay. At isa sa mga dapat nating malaman mga sa Islam na kinuputya tayo ng mga Christian, sabi na ang mundo ay bilog ayon sa Quran. Patag pa o bilog? Ito ang kanilang sinasabi. Kasi nga, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at ang mundo ay aming pinalawak at naglagay rito ng matatag na mga bundok at pinatubo namin roon ang lahat ng bagay na nakatimbang. Tingnan nyo, sinabi ng Allah. Na ginagamit nila na aming pinalawak. Pinalawak at isa sa mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong gumagawa ng kalupaan para sa inyo bilang higaan at ng kalangitan bilang kisami at kanyang ibinaba mula sa kalangitan ng tubig para ipalabas ang mga prutas bilang biyaya para sa inyo. Kaya huwag kayong gumawa ng mga katambal sa Allah na inyong nalalaman. At nabanggit din sa ibang talata rin mga kapatid sa Islam, sinabi ng Allah, ang yaong gumawa para sa inyo ng kalupaan bilang panlatag
at gumawa para sa inyo rito ng mga landas upang sakali kayo magagabayan. Tingnan nyo, kanina pinalawak, ngayon kanina higaan, at ngayon panlatag. Kaya sabi nila, nilatag ng ala ang mundo. Kaya at isa sa mga sinabi rin nila na ginagamit ng mundo raw patag. Sabi ng ala, at pagkatapos ikinalat niya ang kalupaan. Kaya dito mga kapatid sa Islam, natuklasan na po na ang mundo ay bilog. Pero sa tingin natin ay pinatag ng ala, ganun ang kapangyarihan ng ala. Kasi sa sobrang lawak ng mundo, ay pinatag yan ng ala para sa atin. Sa atin lang tingin. Para makalakad po tayo ng mabilis. Allahu Akbar. Kaya, tapos binabawasan niya ang pangayan ang dulo eh. At ang dito mga Islam, ang kagandahan pa ay may mga may mga talata talaga na nagpapatunay na ang mundo ay bilog. Katulad sa sinabi ng Allah, ito pinakamaganda sinabi ng Allah, at ang kalupaan pagkatapos nito ay nilatag na hugis itlog. Tignan nyo, pinatag na nilatag na hugis itlog. Kaya po mga kapatid sa Islam, ang lupa pala pinano lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, meron nga siya sinabi sa sa banal na Quran, wa ilal ardi kayfa sufihat. Sabi niya, at sa kalupaan kung paano ito pinalakad. Kaya pagkatunga dito yung pagkasabi. Kasi nga, ang mundo, kahit pabilog, ginawa pa rin, nilatag pa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun ang kanyang kakayahan. Pabilog ang mundo, nilatag kasi nga, ganun na ganun, tinanong sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang paano ito pinalatag. Allahu Akbar. Kaya, alhamdulillah mga kapatid, hindi yung totoo na ang Quran nagsasabi ng mundo ay atag, hindi yung totoo. Pinatag lang po para yun sa atin, kahit ito ay pabilog. Kaya itong kagandahan ng katuruan ng Islam. Na kahit meron siya mga nabanggit na mga talata. At isa sa mga ginagamit din nila mga Islam sa debate na si Ibn Kathir ay binanggit sa tafsir na Ibn Kathir, si Paul, bilang mga mensahero. Katulad sa dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wazasna bithalith. Kaya sabi dito sa tafsir, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang ipinadala namin sa kanila ang dalawa, ngunit sila'y kanilang pinagbulaanan. Sabi dito, na si si Paul, nabanggit yun sa Ibn Kathir. Si Ibn Kathir po ay isa sa mga tinatawag na nag-interpret, nagbibigay siya mga narration, mga salaysay. Ngunit binanggit niya rin po sa ibang aklat niya, sa Bidaya wa Nihaya. Ang narration na yan, ni si Paul, si Simon, at si Juan, ay napakahinang salaysay. Allah musta'an. Bidaya wa Nihaya niya nabanggit doon sa aklat ng Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir nabanggit niya sa ibang aklat na same author pa rin, si Ibn Kathir pa rin. Na sinabi ka talaga, ito ay napakahinang salaysay na makikita mo ito sa volume 1, page 236 na inilambag sa Darul Hadith sa Cairo bilang ika-6 na edisyon noong 2002. Kaya, ano na pala yan? Banggit na pala yan. Kaya bakit nyo pa ginagamit? Weak pala yan eh. Ginamit pa nga. Very weak. At isa sa mga mga kapatid Islam na ginagamit din ng mga Kristiyano na si Allah subhanahu wa ta'ala raw ay manililang, deceiver.
Tulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nang nilinlangin ka ng mga yaong tumatakwil upang ikaw kanilang ipipiit o papaslangin o ikataboy, at sila ay lumilinlang at dumilinlang din si Allah. At si Allah ang pinakamahusay sa mga manlilinlang. Tingnan nyo, sabi dito, pinakamahusay sa mga manlilinlang. Opo, mga kapatid sa Islam, isa sa mga yung Allah subhanahu wa ta'ala, katangian. Kasi nga, kasalanan din nila yun eh. Nililinlang nila mga tao, nililinlang nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Akala nila, sila na po ang pinakamalupit manlinlang. Di nila alam na papasukan din sila ng kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa loob din pa rin sila sa plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit anong linlang nila, si Allah subhanahu wa ta'ala, kasi dahil sakop sila, nililinlang sila hanggang may papa-impyerno po sila. Kaya ganun po mga kapatid sa Islam. Kung gagawa ka ng masama, paano mo rin yan? Si Allah subhanahu wa ta'ala, ililigaw ka niya. Kasi nga kasalanan mo yan, bakit mo pinili ganun mga gawain na yan? Pero kung gusto mo gagabayan ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung gagawa ka ng masama, papadaliin din sa iyo ang paggawa ng masama. Tingnan nyo mga pusher, mga user na mga gumagamit ng shabu. Makapunta sa ibang lugar, makahanap agad ng shabu. Ganun na ganun yan, mga tao na yan. Kaya mga nanglilinlang, dapat sila matakot sa Diyos. Kasi nga, grabe ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sagot sa mga Kristiyano, huwag kayo kasi nga nabanggit din yan sa Biblia na ang Diyos ay manlilinlang din. Katulad sa nabanggit sa Jeremiah 4:10. Pagkatapos sinabi ko, ang Panginoon Yahweh, nilinlang ninyo ang mga taga-Jerusalem. Sinabi ninyong iiral ang kapayapaan. Ngunit ngayon, isang tabak ang nakaamba sa kanila. Kaya tingnan nyo mga kapatid, kahit pala sa Biblia, nabanggit ito na ang Diyos nanilinlang din ng tao, lalo na dito sa mga taga-Jerusalem. Kaya po, kung hindi mo kilala ang Diyos mo, delikado ka kapatid. Kaya kilalanin mo ang Diyos mo. Mga kapatid na mga Kristiyano, dapat alam mo ang Diyos mo para hindi ka gagawa ng masama. Kasi kahit anong gawin mo, nasa loob ka pa rin ng saklaw ng Panginoon. Kaya, inshallah, sana marami tayong matutunang aral, lalo na sa mga kapatid natin na Muslim na mahilig sa pagkipagdebate. Dapat alamin mo mga talata na ito. Ito ay ginagamit nila lagi sa panlilinlang. Pero hindi naman yan nilang bagkos. Ito ay mga maling pag-unawa lang po nila. Na dapat natin alam rin natin ang sagot para hindi tayo matakot, hindi tayo mangamba sa oras ng talakayan. Inshallah po, sana mayroong napulot ang aral. Dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.